po ng ating magagaling ng mga konsehal, hindi ko na po babanggitin, para po sa mga mugpog official, palakpakan po Diyawan. Well, para po kay Mayor Rolly Tolentino at ang mga opisyalis po ng Agasan Municipal Government, palakpakan po tayo at Diyawan. At ating pong kasama dito sa inter-district meet ay mga Buwakenyo, represented po at pinangungunahan ng ina ng Buwak, Mayor Arnie Carrion at mga municipal government officials. Palakpakan po tayo. Papatingin ko po ang ating napakagaling na Schools Division Superintendent, Dr. Lynn Mendoza. Palakpakan niyawan po tayo dyan. Kasama rin po ang Assistant School Division Supervisor, Dr. Mabel Musa. Palakpakan po natin. Kasama rin po natin ang DepEd Marinduque Chief Education Supervisor, Ms. Cecilia Manay. Palakpakan po tayo. At sa lahat po ng DepEd Marinduque officials, personnel, teachers, coaches, ay palakpakan po tayo lahat para sa DepEd family sa Marinduque. So, binabati ko din po ang ating pong mga participants and players sa 6 na bayan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nandito po si Tatay Go Presby at pagsasamahin ko na po ang mensahe ng ating minamahal na Congressman Lord Alan Velasco. Pwede nga ba isang palakpakan niyawan, Congressman Lord Alan Velasco? So, si Tatay Go Presby po ay natutuwa na kayo ay nandito para lumahok sa 2024 Inter-District Meet. At napakaganda po ng ating theme, Beyond Sports, Inspiring Unity and Exemplifying Values. Well, alam naman po natin, this is a competition at meron pong magwawagi at merong hindi magwawagi. Pero to me, sa akin po, kay Tatay Go Presby, kayo po lahat ay winners! Palakpakan niyo po ang inyong sarili. Bakit po may sabi na kayo ay victorious and winners? Dahil kayo po ay napili ng iba't ibang eskwelahan nyo sa 6 na bayan na mag-represent sa inyong schools at kayo lahat ay may kagalingang tanghay. Ano po? Kayo are all winners. Pero ano ho ang tema? Bakit ho natin ginagawa itong inter-district meet na marami pong iba-ibang klase na pampalakasan, na kompetisyon? Values, ano? Mga atleta po, kailangan po alam natin ang rules ng competition. Napaka-importante po yan na mailagay po natin sa ating isip na tayo po, bago lumahok, alam po natin ang rules. Kung nagbabasa po kayo sa mga ibang competition, meron na pong naging champion, pero dahil nag-violate po ng rule, ay na-disqualify. Medyo mahirap po na ganung sitwasyon. Nanalo na kayo, na-recognize na ho kayo, pero sa huli ho ay binaliwala dahil hindi po natin sinunod ang rules. Yan po isang tungkulin ng isang mamamayan na tayo ay sumunod sa batas. We should obey the rule of law. Mga batas po ng gobyerno, yan po tinuturo sa atin, hindi lang po ang rules ng kompetisyon ng pang-atleta, kundi po ilagay po natin sa ating isip na lahat po ng mamamayang Pilipino, lahat po ng mamamayang Marinduqueño, simula po sa bata hanggang senior citizen, lahat po ay dapat sumunod tayo sa batas at regulasyon. Yan po ay isang napaka-importanting value because importante mo ang disiplina rin sa
sa ating buhay. Ano pa ho ang tinuturo ng inter-district competition? Itong sports events na ito. Ito ay nagbibigay ng isang aral na tayo po ay lumalahok dito para talagang manalo. Pero sa pagsali po natin, mga atleta, tayo po ay nagpiprepara dito para manalo. Yan po ang isang very important thing na dapat yung matutunan. That we should be prepared for this competition, na tayo po ay nagsanay mabuti, na tayo po ay kumuha ng mga magandang taktika at estratehiya para manalo. Dito po nakapaloob dito sa competition na ito na dapat po tayo mag-dedicate ng oras at galing para po tayo ay manalo. Yan po isang bagay na tinuturo sa atin dito. Dedication to achieving your goal. Ang goal nyo rito ay panalo, pero sa totoong buhay mo, mga kababayan, kakailanganan nyo yan, yung dedication, sacrifice. We have to sacrifice to win. Nothing is easy in this world. Ano? Hindi mo binibigay basta ang gusto nating makamit. Lahat po ito ay pinaghihirapan at inibigyan po natin ng todong atensyon, todong pagsasanay, todong pag-iisip kung paano po tayo gagawin. At sinabi ko na nga ho, hindi mo lahat kayo ay mananalo. No? May mananalo, may matatalo, pero ano ang sinabi? Yung mga mananalo ho, hindi mo tayo dapat pumorma at magyabang na tayo ay nanalo. Ano ang sabi ho sa mga victors, sa winners? Be humble in victory. Bakit ho ganoon? Dahil the mere fact na nanalo ho kayo, that is already the ultimate recognition na magaling kayo. Hindi mo na kailangan pang ipagyaran. And then, ang mas mahirap po yung nanalo. Despite the sacrifice and dedication na nilagay nyo sa ating competition, napakahirap pong matalo. Meron talagang masama ang loob. Huwag ho kayong sasamaan ng loob. Ano? Ang sabi, be graceful in defeat. Okay lang ho yung matalo. Ano ho ang sinasabing aral dito? Yung babangon kayo at tatayo, lalaban ulit para manalo. Sapagkat ang atletang matutungin niyo po ay isang mandirigmang atleta. Ano po? Handang lumaban, kahit bumabagsak, kahit ilang beses na tatalo, tatayo po tayo, mag-prepare tayo ulit sa susunod na laban para po tayo ay manalo. Anong sinasabi mo dyan? Aral sa buhay. Never, never give up. Kahit anong panungkunan, kahit anong talo, kahit anong pagkatapa, ay labanan natin yan, tumayo tayo, mag-aral ulit, magsumikap, mag-sacrifice, eventually ho, you will emerge as winners. Yan ho ang tinatawag na perseverance. Ano ang sabi? Hindi ho yung magandang experience yung lagi kayong panalo. Ang napakaganda ho, yung natatalo kayo, pero lumalabas sa puso nyo at sa isip na kailangan tumayo at tumaban para maging eventually ay successful. Tatandaan nyo ito, mahirap po ang buhay. Ito ang aral ng maganda niyong matutunan na hindi baling matalo. Hindi baling sa ngayon ay hindi maging number 1 o champion. Pero importante ho, next year, laban ulit. Year after that, talo pa rin, laban pa rin. Maniwala kayo, eventually ho, magiging champion din kayo. Ano po? Ayan ang importante natin. And then, inspiring unity. Unity is very important. Alam niyo ho, that's why meron po tayong coach, meron tayong trainer, at may athlete. It's always a team effort. Ano ho? Meron magagaling talaga na individual na athlete. Ano ho? Pero, yan ho ay sinasanay pa rin. Meron kayong team. Diyan ho nakikita ang pagiging united. Oh? At yung mga team play, mga team events, katulad ng basketball, softball, volleyball, kailangan ho ang team play. Kailangan united kayo. Ano ho ang nakapaloob sa unity?
It is coordination or team play. It is collaboration. No? Yung galing-galing nyo, pagsasamahin nyo para manalo. It is collegiality. Yung respeto sa kapwa-atleta na lahat sila ay may kakayahan para magpanalo sa ating team. Ano ang tinuturo ng unity? Sa buhay mo, no one is an island. Hindi kayo magiging successful kung nag-iisa mo kayo. No? Ang buhay ng tao ay nakasalalay sa iba't ibang kababayan, kamag-anak, kaibigan. No? So yan ang importante. We should always be united in our goals. For there is always strength in numbers. There is victory in unity. Yan mo ang tatandaan nyo. Oh? And then, sabi when the great scholar writes your name, it's not whether you win or you lose, but how you play the game. Ano? Yun na nga, be humble in victory, be graceful in defeat, accept defeat. Pero, sinasabi ko sa inyo, kayo mga delegado sa aning na bayan. Ang maganda ho dyan, you establish a harmonious relationship, you make friends from the other towns. Yan po ang kakak ng isang Marinduqueño. Hindi ho kayo doon lang sa team nyo. Alam nyo, baka hindi pakilala yung kasama nyo sa team. Kailangan magkakaibigan na ho kayo, and then maglipat-lipat ho kayo, magkaibigan din ho kayong lahat. Balang araw ho, makikita nyo bakit importante yan, ang relationship na maganda. Because sa buhay mo, kakailanganin nyo ang tulong ng ating mga kaibigan, mga kamag-anak. Yan po ang importante. And that is a goal that we must attain using unity. Yan ho tayo magkakasama-sama. So kayo ho, DepEd, ang ating po ay quality education. Nandiyan po ang ating Superintendent, Division Superintendent, si Lee Mendoza, supported by Assistant District Supervisor Mabel Musa, and the DepEd family. Ang mission po namin, ni Congressman Lord, Vice Governor Lynn Angeles, mga bukal po natin, Maki Cabales, Tres Mangkukan, Jojo Leva, Digin Office, ating po Maeli, Melin Cabo, Presiriano, Tani Red, at iba pa po mga opisyalis, katulad po ni Bukal John Fernandez, atin po mag-aral mabuti. Because education is power. Education is wealth. Huwag po natin sayangin ang ating edukasyon sapagkat ito lamang ang binigulo natin para maging successful sa buhay. And not only education that we want here, we should provide and we will provide quality education. Bakit po quality education? Kasi po, yan ang gagamitin nyo pag malaki na kayo. Gagamitin nyo yan sa paghahanap buhay at pag-negosyo. Magiging entrepreneur. Ano? And beyond all these things, pag nakatapos na ho kayo, nandiyan ho, opisina ni Congressman Lord Alan Velasco at ni Tatay Gov. Presby, nakatutok ho kami sa suporta sa inyo. Because, ang gusto ho natin, masenso ang Marinduque, hindi ho aasenso ang Marinduque, kung hindi po kayo, ang mga future generation. Ang kayo, ang future of tomorrow, mga kabataan, magiging may edad kayo, kayo ang magsasagawa ng ating kaganapan na maging progreso po ang Marinduque. So, study, study, study. Read, read, read. Focus, focus, focus. Finish your course. After that, Tatay Gov. Presby is here. Congressman Lord Alan Velasco is here. Vice Governor Lynn Angeles is here. And the rest of the government officials, we will help you to have a bright future. Yun lang po. Maraming salamat po. Good luck to all of you. To us, you are all winners. Mabuhay po kayo. God bless all of you. Thank you very much, Governor Presby, for your words of inspiration. At least, siguro, kung nakinig kayo, may takeaway tayo ngayon. Ano yun? Discipline, dedication, sacrifice, and teamwork. Plus, sabi ni tatay ko, education is power. Education is wealth. Once again, bigyan natin ng masigabong palakpakan ng ating Honorable Governor Presbyterio J. Velasco Jr. Now,
May we ask all the players to stand for the oath of amateurism to be led by gold medalist in ARIS 2024 MRA from Marinduque National High School, Jerome L. Miranda. My God! Itaas ang kamay sa sumunod sa akin. We, the participants in this 2024 Inter-District Sports Tournament, do solemnly swear to compete with honor and integrity, to uphold the values of fair play and the sportsmanship, to respect our fellow competitors, officials, and the spirit of the game. To follow the rules and accept decision with grace. To celebrate the pursuit of excellence rather than the result of victory alone. We commit to these ideals in the spirit of amateurism, knowing that it is through effort, respect, and the camaraderie that true achievement is found. Thank you. Good luck to all athletes. Thank you, dear players. Let's just enjoy the game tomorrow. Now for the coaches and all officiating officials. May we ask you to stand for the oath of officials and coaches to be led by Ma'am Maita M. Lazares, Education Program Supervisor and our Division Sports Officer. Thank you so much, Ma'am Melanie. Tinatawagan po ang ating lahat ng mga opisyales. Mangyari lamang kung itaas ang kanang kamay ng ating mga opisyales po. And please repeat after me. We, the officiating officials of the 2024 Inter-District Sports Tournament, do solemnly swear to perform our respective duties and responsibilities assigned to us, to do the best of our abilities with the highest degree of honesty, integrity, and in the spirit of fair play. So help us God. Thank you. Thank you so much po, Mama Maita Lazares. Next is the entrance of Friendship Torch and lighting of the urn. This symbolizes the light of spirit, knowledge, and life. By passing the flame from one person to another, expresses the handing down of the symbolic fire. Let us witness the entrance of Friendship Torch and lighting of the urn to be done by Jessica L. Tubalina, Kawit National Comprehensive High School, Gold Medalist, 2024 MRA Sepak Takraw. Lisa Ann N. Loto, Kawit National Comprehensive High School, Gold Medalist, 2024 MRA Sepak Takraw. Richmond Atienza, Mugbog Central School, Gold Medalist, 2024 MRA Dance Sports. Joey Emily M. Rivera, Mugbog Central School, Gold Medalist, 2024 MRA Dance Sports.
Ladies and gentlemen, let us witness the lighting of the urn. Gold medalist in dance sports from Lupog Central School. Sana na po sila? Teacher lang nila mo nakakataas lagi ng speaking pag nakakita ng flag. Oo, lalo na yung ganitong scenario na kitang-kita natin. Ayun na Sir Dennis, parang pumasok sila sa loob na Lupog Central School. Lupog Central School. Ayan, athletes, kaway-kaway ating mga sombrero. Alright. So this friendship, torch and lighting of the urn symbolizes the light of spirit, knowledge, and life. There it goes. Ayan, palakpakan po natin. Friendship torch and the lighting of the urn.
Philippine Interdisciplinary Sport Week, maging ang ating mga Boy Scout at Girl Scout, mga magulang, at lahat ng manlalaro, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Una, ay nais ko po munang magpasalamat sa mga taong katuwang natin para may sagawa natin ang 2024 Interdisciplinary Tournament. Kung natatandaan ng iba, noong April 2024, tayo po ay nag-contact na ng Provincial League. Ito po. At kahit kailangan ng pag-contact ulit tayo sa pagkalaro sapagkat ang mga Local Digital Athletic Association League ay gagawin sa darating na Marso. So, kailangan natin na magkaroon ulit ng palaro ngayong 2024. Noong una ay hesitant ang ating mga local officials. Alam natin na very challenging ang gagastusin para sa kapuntahan nito. Pero nais ko kayong tunay na pasalamatan dahil nakikita natin ngayon ang ating mga maglalaro. Sila ay kumpletito na marami ang bawat dedication. Ang sabi natin, pwede naman huwag na lang mag-uniform kasi medyo mahal, pero kumpletito ang uniform ng ating maglalaro. Tapos, sa pagtutura ng ating puso na islamin kayo pasalamatan. Palakpakan natin ang ating mga local officials. Ayan. Okay. Ang larangan ng sports ay isa sa pinaka-popular na bahagi ng buhay na mag-eskwela natin may intelligence na tinatawag natin kinesthetic o body smart. Ang paglalaro ang ibibigay sa kanila ng inspirasyon upang patunayan ang kakayahan na meron sila. At lahat kayo mga maglalaro natin ay tinatawag natin body smart. Kaya ang ating tema para sa 2024 District Tournament ay sinabi natin Provincial Governor, Beyond Sports, Inspiring Unity, and Exemplifying Values. Inspiring Unity. Katulad na sinabi niya, bawat isa ay dapat nagkakaisa. At masasabi din na maging ang ating mga local government ay nagkakaisa din sapagkat ang paglalaro natin ay hihinapan natin gaganapin sa bayan ng Lugbo, gagawin tayo sa bayan ng Buwak,
Mahina. Pwede naman sabihin nyo na, opo yung malakas. So, inaasahan namin yan sa inyo at alam ko na gusto ninyo na makasama sa higher athletic or sports events. At ang mga nanalo sa inyo ay tingnan natin kung kaya natin lahat kayo ay dalhin. Tingnan natin so pipili na tayo, hindi pa kami nanakot na lahat ay madadala natin ay correct sa kakayahan. Ayon sa kakayahan ng ating kalawigan na magpadala ng Maynilao sa Puerto Princesa City sa parang masyadong mahal ang pamasahe papunta doon. Mas mahalaga, enjoy na ninyo ang paglalaro ninyo mula bukas hanggang sa Sabado at ipakita ninyo ang inyong galing at ipakita ninyo ang mabuting pagkisama at pagtanggap aluman ang kalabasan ng inyong pagkikipaglaban sa ibang laban. Kaya mabuhay ang ating mga atleta at mabuhay din ang ating mga coaches and officials. Mabuhay din ang ating mga SEO officials, school officials, ating mga dating employees. Nakatuwang natin upang na siguro hindi matagumpay ang 2024 League Inter-District Tournament. Okay, sa pagkakataon ito, pinakikiusapan ko ang lahat natin mga atleta, coaches, and tournament managers. Lahat po, maging mga natin tablado na tumayo para sa pagdidikta ng pagbubukas ng ating pagbubukas. So, kapag sinabi ko ang huling sasabihin ay nabuhay kayo lahat, kayo po ay sumalakta kung may kasama sa sigawan. At pagkatapos ay release yung mga butterflies na hawak-hawak ninyo. Okay? Dahil pa lahat? Alright. Hindi naman mabuti. Sa pagkakataon ko, bilang pagpapalihanan ng mga pakula sa sangay ng mga lungkit, ay hinihintay ako ang pagbukas ng 2024 Inter-District Sports Competition na isasagawa mula ika-13 hanggang ika-15 ng Nobyembre 2024. Mabuhay kayong lahat! Buhay! Thank you so much, Dr. Mendoza, our SDS. We also witnessed the releasing of butterflies by our leaders, both in DepEd and in the provincial and municipal governments. It is believed that butterflies are carriers of our prayers to God. Yes, so let us all pray that these butterflies will bring our prayers to God. So finally, the unity dance by the athletes and coaches and all of us here. Handa na ba kayo?